Nakuhaan ng armas ang dalawang estudyante sa Apari, Cagayan. Sa inspeksyon kanina, nabisto ang dalang caliber 38 na baril ng isang grade 10 student sa Apari School of Arts and Trades. Kutsilyo naman ang bitbit ng isa pang kaeskwela. Depensa nila para ito sa kanilang seguridad laban sa kanila umanong kaaway. At dahil nga sa insidente, mas pinaigting ang seguridad sa mga paaralan sa Cagayan. Nasa kustodiya ng DSWD ang dalawa para sa counseling. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Francisco nitong Biyerkules, isang motorista ang muntik ng tangayin ng malakas na hangin sa Macataw, Batanes. Mga kapuso, dinig ang malakas na hampas ng hangin pahirap sa mga dumaraang motorista sa Paderes Viewpoint. Sa kuhang ito ni News Cooper Jihan, kitang dilipad pa ng hangin ng suot na tsinelas ng isang rider. Nagtulong-tulong na lamang ang ilang motorista upang dahan-dahang makaandar ang motorsiklo at pansamantalang maitabi muna sa gilid ng kalsada. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong drainage system sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City. Ang dating lagpas taong baha na inaabot ang ilang oras bago humupa. Minuto na lang daw ang hihintayin. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tumirik ang bus na ito sa taas ng bahang dulot ng pagsasabay ng Super Bagyong Karina at Habagat sa Araneta Avenue sa Quezon City noong July 2024. Ang mga hindi na makalangoy palabas o makakyat sa bubong ng bus, sinaklolohan ng mga residente. At naulit pa yan nang bahain ulit ang Araneta Avenue noong August 2025 dahil lang sa thunderstorm. Kaya naglutangan ng mga sasakyan. Tuwing huhupa ang baha, nalalantad ang problema. Sandamakmak na problema sa basura. Kaya naman isang Araneta Avenue sa mga pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga flood control project ng pamahalaan. Nang kausapin kanina mga taga-barangay Tatalon na dinadaanan ng Araneta, sinabi nilang mukhang effective naman ang proyekto sa mga ulan nitong mga nakaraang linggo. Kung dati abot second floor, ngayon mas mababa na umanong baha kung meron man. At kung dati oras ang binibilang bago humupa, ngayon minuto na lang. Kung maalala ninyo, nung nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Ayon sa Pangulo, kalahati pa lang ito sa balak pampalawakin drainage system sa Araneta. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan ng malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdideclogging ulit. Hindi naman tumitigil ang MMDA sa paglilinis hindi lang sa Araneta, kundi sa buong Metro Manila. Pero pansamantalang ginhawa lang yan kung tuloy-tuloy ang hindi tamang pagtatapon ng basura. Sana po ay tulong-tulong po tayo. Wag po tayong magtatapon ng mga sari-saring mga basura sa kahit saan dahil po ito'y mapasok sa mga drainage system. Kaya nagkakaproblema po pagdating ng pag-ulan. As long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko kahit pa paano, may ibsan talaga natin yung pagpano. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa Pilipinas, nagpapagaling ang Olympic gymnast na si Alea Finnegan na sumailalim sa 3 surgery. Hindi naman napitigil ng recovery ang plano niyang suportahan ang grassroots gymnastics sa bansa. Let's get in the game with Martin Javier. After winning her 3rd gold medal sa Southeast Asian Games last December, balik Pilipinas ang elite gymnast at Olympian na si Alea Finnegan. Welcome back to the Philippines. Thank you. Thank you. And I'm really excited to have another lengthy stay here in the Philippines. Of course, I was here last year for 4 months training. This time is going to look a little bit different, but super excited to be here again. 4 na buwan na natili si Alea sa Pilipinas noong nakaraang taon bilang paghahanda sa Southeast Asian Games sa Thailand.
kung saan inuwi niya ang gold medal sa vault at bronze medal sa balance beam. Ngayon, recovery muna ang priority ni Aliyah matapos sumailalim sa 3 surgery sa US early this year. I had my wrist and then both of my ankles worked on. So I got everything fixed up. I wanted everything done. But 3 surgeries in 3 months is a lot to deal with. Now it's just recovery, getting up my strength. Born and raised sa United States ang 23-year-old Philam. Noong 2022, naging bahagi siya ng Philippine team and made history bilang isa sa mga Filipina gymnast na nag-qualify sa 2024 Paris Olympics to represent the Philippines in 60 years. Sa ngayon, ayaw pang sabihin ni Aliyah ang mga sasalihang kompetisyon this year. But she definitely has her eyes on the LA 2028 Olympics. Honestly, I don't think that I would be able to do it without the support that I've been around for all of these years. You know, it's been 4 years since I started competing for the Philippines. Each time, it is such an honor. Gusto rin niyang mas tutukan at suportahan ang grassroots development ng gymnastics sa bansa. My goal for this next younger generation would to really just be to inspire them to just start gymnastics. I'm working with a lot of the gyms in the country to set up clinics, set up camps, you know. We're working with gyms all over the countries, actually. And so I'm really excited to kind of have a bit more of a hands-on experience. Subukan nga natin ang hands-on gymnastics training with Aliyah. I'm going to show you how to do a handstand first. Handstand. I'll show you first, and then you go. Okay, ready? So you start with your hands here, lean, and kick. And then come down. Easy peasy, right? And kick. Hey, that was so much harder. That was better, okay. Yeah. Next, ang front roll. 1, 2, 3, go. And cartwheel. Hands down. And right foot. Right foot comes down first. And you have to finish. And go, 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 go. Yeah! That was so good! There you have it, mga kapuso. Today we got to know our Olympian gymnast, Aliyah Finnegan, and she also got to teach us some of the basics in gymnastics, which we tried to do. You tried your best, and Okay. that's what matters. Okay. This has been Martin Javier, And I'm Aliyah Finnegan. keeping you In the game! Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May kasabihan tayo na kung may tinanim, may aanihin. Pero ang puno ng papaya na tumubo sa sagingan ng isang pamilya mula Pangasinan, nagbunga ng saging. Namunga ng mga tanong sa isip ni Adalberto. Ang bunga kasi ng puno ng papaya na tumubo sa kanilang sagingan. Sa Alaminos City, Pangasinan, ganito ang naging itsura. Ang papaya nag-feeling saging. Kakaiba po siya. Parang talaga pong bunga po siya ng saging. Nung nakaraang taon daw nang tinapon ni Adalberto ang mga buto ng kinain ng papaya sa sagingan sa likod ng kanilang bahay. Tumubo po silang lahat. May tumubong 5 papaya sa sagingan, pero yung isa lang yung kakaiba. Doon po siya mismo tumubo sa namatay po naming saging. At nang nagsimula na raw itong mamunga, nagulat siya sa naging itsura ng mga bunga ng papaya. Kaya tinawag niya itong papaging o papayang saging. Meron din pong mga comment po na dahil daw po sa cross-pollination kaya daw po naging ganon. Inaabangan ko din po kung ano pong magiging itsura niya paglaki, kung magiging saging po ba talaga siya or papaya po. Pero posible nga ba magkaroon ng malasaging na bunga ang isang puno ng papaya? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na kapag magkalapit ang dalawang species ng halaman, maaaring paghaluin ang kanilang pollen upang makalikha ng bagong uri ng halaman? Ang tawag dito, cross-pollination o cross-breeding. Halimbawa rito, ang tangelo, pinaghalong tangerine at pomelo, at fruit, na pinaghalo namang plum at apricot. Maaari din mag-crossbreed ng halaman sa pamamagitan ng grafting. Maaring idugtong ang sanga ng isang puno sa ibang puno kung magkamag-anak ang mga ito. Pero hindi maghahalo ang bunga nila. Halimbawa, kung pinaghugpong ang orange at lemon, mamumunga ito ng orange sa isang sanga at lemon sa isa pang sanga. Sa kaso naman ng papaging o papayang saging, hindi raw ito produkto ng crossbreeding.
Hindi raw normal ang pagtubo ng bunga ng papaya, kaya ito nagmukhang saging. Hindi po pwede magbunga ng papaya ang isang saging kasi magkaibang species po sila ng halaman. So maaari po na yung pollen ng saging ay napunta dun sa papaya. So yan po ay po pwedeng nangyari kasi pwede pong nadala siya ng hangin. Pero dahil magkaiba po sila na species, hindi po iyon ang nakapollinate sa papaya. Hindi po maaari na naging hybrid. Ang tingin ko po ay papaya po siya pero kasi fluid po ang kanilang sexuality. So kapag po merong pagbabago sa temperatura, pagbabago sa kondisyon, sa weather, maaari po yun na mangyari. Pero ito naman ang punong namumunga ng 40 iba't ibang prutas. Paano nangyari ito? Ito ang binansagang tree of 40 fruits, ang puno na may iba't ibang bunga, gaya ng peach, apricot, plum, cherry at nectarine. Likha ito ng art professor mula Syracuse University sa Amerika na si Sam Van Aken. Hindi ito bunga ng genetic engineering o GMO. Sa halip na buo ito sa pamamagitan ng grafting. Nagsimula muna si Van Aken sa isang malusog na puno na nagsilbi niyang base. Saka siya nangolekta ng iba't ibang uri ng puno. Ang maliit na sanga ay ginraft o kinabit sa base tree. Inulit niya ang proseso sa loob ng ilang taon hanggang sa nabuo niya ang tree of 40 fruit. Napatubo at napamunga lamang ni Van Aken ang puno dahil lahat ng prutas na nakakabit ay varieties ng stone fruit. Dahil biologically related na mga ito, mas malaki ang tsansang magtagumpay ang grafting. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang mayalab. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Umakyat pa sa 235 ang nasawi sa magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Mahigit 4,000 naman ang sugatan. Isa sa mga nasagip sa 24 oras ng search and rescue operations ang lalaking ito na nabagsakan ng gumuhong restaurant sa La Guaira State. Pero marami pang hinahanap at pinangangambahang natabunan sa mga gumuhong gusali at bahay. Posibleng 46,000 pa ang nawawala ayon sa isang website tracker. Hindi rin bababa, sa 8 ospital ang nawasak. Napinsala pati ang headquarters ng Venezuelan Red Cross. Nakikipag-ugnayan na po ang gobyerno sa mga pribadong kumpanya para mapabilis ang rescue at pagdadala ng heavy equipment lalo na sa La Guaira at Caracas na itinuturing na disaster zone. Nagpadala na ng tulong sa Venezuela ang iba't ibang bansa gaya ng Amerika, Spain, Mexico, Panama, Chile at El Salvador. Batay sa predictive modeling ng United States Geological Survey o USGS, posibleng libo-libo ang nasawi dahil sa mga pagyanig. Mga kapuso, wala ng bagyo na umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakalabas na kasi pareho ang 2 bagyo, ang Bagyong Francisco, bandang alas 7 kagabi, at ang Bagyong Gardo, pasado alas 9 ng umaga kanina. Pero dahil sa iba pang weather systems, gaya ng habagat pati ang localized thunderstorms, may mga pag-ulan pa rin mararanasan sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng umaga sa Bataan, Zambales, Bicol at Palawan. May mga kalat-kalat din na ulan sa Visayas. Pagsapit ng hapon, mas marami ng uulanin kasama ang halos buong Northern at Central Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ang matitinding buhos ng ulan na pwedeng magpabaka o magdulot ng landslide. Halos ganito rin ang panahon sa linggo. Mas mataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Ganyan din sa Metro Manila. Nananatili rin ang posibilidad ng ulan sa ngayon. Wala pang bagong sama ng panahon na nakikitang nagbabadyang makakaapekto sa bansa. Pero patuloy na mag-monitor dahil maaaring may panibagong low pressure area na lumapit sa PAR sa mga susunod na araw. Trending ang recent photos ni Barbie Fortesa na naka-wedding gown at may intriguing caption pa. Ano kaya ang meaning niyan? Ichichika ni Nelson Canlas. Usap-usapan ang recent post ni Barbie Fortesa na nakatrahe de boda while walking down the church aisle. May 2 pang singsing at ang caption niya, "I've waited for this for so long. Nobody can ruin my big day," with a ring emoji pa.
Na intriga dito ang netizens, lalo na ang mga friends ni Barbie, na nag-congratulate pa sa kanya. Ang real na real bridal glow ni Barbie para sa pinagbibidahan niyang upcoming movie na Saving Cherry. Busy rin si Barbie sa upcoming series na Honor Thy Mother, kasama si megastar Sharon Cuneta, John Estrada at Khalil Ramos. Pero kapag off-taping, aside from running, cafe hopping at food trip, nanonood ng theater plays si Barbie. Napahanga si Barbie sa galing ng paglalahad at kabuluhan at halaga ng theater plays sa ating bansa. It was so smart, it was so funny that you have to take it seriously. That's all I have to say. The rest, you just have to see for yourself. Ayon sa Kapuso actress, isa sa mga dati niyang pangarap ang umarte sa teatro. I just need to gather more courage and confidence maybe. And I guess, I'm just wishing and hoping for a very good material na worth it talagang pagtuunan ng oras. Ang nakita natin yung finished product na pero yung paggawa niyan, mabususi talaga. So, I think mas yun yung kailangan ko pang paghandaan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Viral ang isang ambulansya ginamit umanong pampasyal ng mga opisyal ng isang barangay sa Bulacan. Pero pagpalag ng kagawad na sakay nito, may ihahatid lang silang pasyenteng may anxiety attack. Nakatutok si Jonathan Andal. Ambulance, Barangay Baritan, San Miguel, Bulacan. Viral ang videong ito ng ambulansya na may tatak ng Barangay Baritan, San Miguel, Bulacan. Ayon sa uploader, kuha ang video sa St. Andrew Kim Tae-gon Shrine sa Bukawi noong June 19. Anya, akala raw niya may emergency roon. Pero nang bumaba ang mga sakay ng ambulansya, nagpa-picture lang sila. Nakita ko kasi ang sakay ng ambulansya is group of people. And then bumaba na sila, dun ko napatunayan na hindi ito isang emergency. At isa lang siyang leisure. At talagang mamamasyal lang sila. Kung alam mong mga FX, pampasayero, sa van, ganun. Ganun yung setup. Nakausap ko sa telepono ang isa sa sakay ng ambulansya, isang kagawad ng Barangay Baritan. Hindi raw sila namamasyal. Dumaan lang daw sila sa simbahan na malapit sa pagdadalhan ng kasama nilang pasyente. Hindi po yun pasalan na ginawa po namin. Kumbaga, kinuha na rin po talaga namin yung pagkakataon kasi nandun na po kami. Yung pagkakataon magpa-picture po talaga. Meron anyang anxiety attack ang pasyente. Nadadali nila sa bahay ng kamag-anak nito para manghingi umano ng tulong pinansyal pampacheck up. 7 raw silang magkakasama noon at pawang miyembro ng iisang simbahan at pinag-prayer healing nila ang kasamang pasyente. Paglilinaw pa niya sila ang nagpagasolina sa ambulansya. Aminado rin daw siyang nagkamali sila. Aminado naman po kami doon, hindi po gano'n ka-emergency po yun. Pag sinabing ambulance, talagang patient. Kaya nga lang po, sabi ko, hindi po ba maituturing sa klase po natin ngayon ang mga may anxiety attack na talagang, katulad nga niyan, sa totoo lang, sir, bumabagabag sa kanyang isipan yung naging issue na yun. Aminado ang kapitan ng Barangay Baritan na mali ang nangyari. Hiniram daw sa kanyang ambulansya nang nakausap naming kagawad na siya ring leader ng simbahan sa kanilang barangay. Basta pinahiram ko lang po yung ambulansya sa kanila. Kung ang sabi nila, punta po sila ng simbahan, may dala po silang sakit, hindi po ng tulong. Hindi na po mangyayari siguro yung ganong sistema. Pondo ng barangay at ng munisipyo ang pinambili ng ambulansya nang hingi na umano sila ng pasensya sa kanilang mayor. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, maituturing itong malversation of public property at dapat ihabla sa sangguniang bayan ng kanilang munisipyo. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nagkabarilan sa bahagi ng Bocaue Toll Plaza sa North Luzon Expressway kaninang hapon. Base po sa inisyal na impormasyon, engkwentro yan sa pagitan ng mga tauhan ng Bulacan Police at isang umunoy robbery hold-up group. Dahil sa insidente, bumigat ang daloy ng trapiko sa bahagi ng NLEX na pinangyarihan ng insidente. Umabot pa sa halos 1 kilometro ang pila ng mga sasakyan kanina hanggang humupa sa tinatayang 300 metro na lang. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Mga kapuso, tumangging humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng Tacloban School shooting ang developer ng violenting online game na Gorebox. Ano nga bang makikita sa larong ito na sinasabing kinahimalingan ng isa sa binatilyong shooter? Nakatutok si Bea Pinlac.
Sa unang tingin, mukhang pambatang computer game na mala Minecraft at Roblox. Pero, Welcome to Gorebox, where brutality knows no bounds. ito ang Gorebox na likha ng German game developer na F2 Games at libreng nada-download para sa PC at Android devices. Dahil violent ang nilalaman, hindi na namin ipapakita ang ilang bahagi ng trailer. Pero kasama rito ang barilan, rambulan, at mga madugo at karumal-dumal na misyon. Isa itong tinatawag na sandbox video game kung saan pwede kang magdisenyo ng mga karakter at gumamit ng iba't ibang uri ng armas at pampasabog. Kaya ang Pan-European Game Information o PEGI, ang standard video game rating system ng Europa, binigyan ito ng rating na PEGI 18. Ibig sabihin, for adults only. Pero ang video game na ito, sinasabing kinahumalingan umano ng isa sa estudyanteng shooter sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kaya naman sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children sa susunod na linggo ukol sa Tacloban School shooting, gusto sanang ipatawag ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros ang developer ng Gorebox na si Felix Philip. Pero ayon kay Ontiveros, sa ipinadalang tugon ni Philip, tumanggi siyang humarap sa pagdinig. Dismayado si Ontiveros dahil marami pa naman daw sana siyang nais itanong sa game developer. Sabi pa ni Ontiveros, hindi naman niya sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedyang ito. Pero kung meron daw online environment na maaaring naging bahagi ng pagkalantad ng mga bata sa karahasan, dapat daw siyasatin ito. Sa pahayag naman na pinadala niya sa GMA News, sabi ni Philip, bagamat tumanggi siyang dumalo sa Senate hearing, handa naman daw siyang makipagtulungan sa hiwalay na imbestigasyon. Tulad daw ng ibang tao, gusto niyang ma-establish ang facts at sa abot ng kanyang makakaya ay tutulungan daw niya ang mga otoridad sa Pilipinas na kanya na raw kausap. Bilang respeto raw sa pamilya ng mga biktima, hindi na raw siya magbibigay ng mga spekulasyon habang nangyayari ang imbestigasyon. Pero giniit niya, nilikha ang Gorebox para sa adult audience. Hindi raw ito nilikha para sa mga player na under 18 years old. Nauna rito ay pansamantala ng ipinagbawal ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Gorebox sa Pilipinas. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Matatanggap lang na balita ni Yanig ng magnitude 6.6 na lindol ang Mindanao ngayong gabi. Ayon sa Feebox, naitala ang epicenter niyan sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Patuloy pong umantabay sa GMA News at GMA News Online para sa karagdagang update. Bukod sa magagandang tanawin, babaunin din ni Kapuso star Ruru Madrid ang ilang mga natutunan sa basilan nang i-shoot ang kanyang unang Cinemalaya film. Puspuso na rin ang kanyang paghahanda para sa seryeng Hari ng Tondo. Makichika kay Nelson Canlas. Ikinatuwa ng netizens ang recent post ni Ruru Madrid sa pagbisita niya sa basilan. Doon daw, nakilala niya ang mga kababayan nating sinusubaybayan siya simula pa noong ginagawa niya ang lolong. Nakuhanan rin niya ang ginintuang takip-silim sa lugar, pati na ang magandang moonshot na tila wini-welcome siya sa basilan. Sa caption, ikinwento ni Ruru na feeling at home siya sa Mindanao, lalo pat may tugong Sambuangueño siya. Sa IG post din, ipinakilala niya si Edgardo Reyes, ang karakter na kanyang gagampanan sa 2026 Cinemalaya entry na Hand of God. Isang sundalo na ipinadala sa isang remote village sa Mindanao. Ayon kay Ruru, minanifest niya raw at natupad ang makasali siya sa Cinemalaya. It's actually my first ever Cinemalaya film. Sobrang na-manifest ko to. Sana makagawa ko ng Cinemalaya. I'm very excited. It's a year of expansion at kumbaga exploration kung ano pa ba yung kaya kong i-push sa sarili ko at sa limits ko. Grateful si Ruru sa mga bagong nakilala at mga kwentong babaunin daw niya habang buhay. Bukod sa pelikula, busy rin ang Sparkle Artist sa taping ng kanyang upcoming series na Hari ng Tondo, kasama si Kapuso Drama King Dennis Trillo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.